Good day everyone, ito yung ating lecture para sa 4th week. So dahil walang pasok last week dahil sa matinding pag-ulan, so ito yung ating discussion for this week, week number 5. So this is entitled as Linear Programming Process with More than 2 Constraints. Okay, so under pa rin naman ito ng linear programming and yung mga methods niya. Yun nga lang, yung given dito sa ating problem is more than 2 constraints na. Okay, kasi importanteng malaman ninyo paano ba isosolve ang isang linear programming problem kapag meron na siyang higit sa dalawang constraints. So, here are the learning outcomes. So, after completing this lecture, you students must be able to solve pa rin yung maximization and minimization linear programming problems. Okay, pero meron na nga yung more than 2 constraints. Yung una, syempre, by algebraic solution. Pangalawa, by graphical solution. Third is by simplex algorithm. And fourth is by using Excel solver. So, we have a different problem here. Okay, so example 1. So we will first formulate the linear programming model of this problem, just like what we have done in our previous lecture. So a feed milling company is operating with 3 main processes. So first process is the material preparation or MP. Second one is a feed milling operation or FMO, and the third one is the delivery or D. The company has set a target to prepare 60 tons or less of mixed ingredients. Okay, so dito may keyword na less. Alam nyo na yung magiging inequality signs niyan. Sign nito. Then 120 tons or less of finished product and at least 10 tons of delivered finished product per day. Okay, so another keyword here is at least. So, diyan tayo magbe-base ng inequality sign mamaya. Then yung MP, yung first process includes 1 machine and 3 manpower. Okay, samantala naman yung pangalawang process, FMO, meron siyang 3 machines and 4 manpower. Then yung last, yung third, which is process D, includes 1 machine and no manpower. So dito sa third process, workers are outsourced. Ibig sabihin, hindi nakokontrol ng company yung number nung ina-outsource nila na worker. Kasi pag sinabing outsource, yun yung kinukuhang worker from other companies. Okay? Those companies who provides manpower. So it is estimated that for every 1 machine, 3 tons of finished product is to be made, while 5 tons of finished product is to be made for every 1 manpower. Okay? Then, dito pinapagawa nga yung linear programming model specifying the process mix which will maximize the output satisfying the target. So, output yung pinag-uusapan natin dito. So, gusto natin ma-maximize, mapataas yung value niya. So, hindi pa natin alam ito, no? Ano ba yung mga unknown variables doon sa problem. So, yung una, yung number of machines. Hindi natin alam kung ilang number of machines ba yung dapat gamitin doon sa production processes or doon sa processes ng company. So let x sub 1 is equal to the number of machines, then let x sub 2 be equals to the number of manpower, kasi hindi rin natin alam yung number ng tao na papapasukin. Then the objective function to establish in order to maximize the output in tons per number of machine and manpower is, so let z is equal to the optimal value. So ito yung ating z objective function equals to 3x sub 1 plus 5x sub 2. Okay, so bakit ito ay 3? Kasi diba nabanggit dun sa problem kanina na 3 tons daw yung nagagawa sa kada isang machine. Eh yung x sub 1 natin, yan yung number ng machine, diba? Yan, kaya yan yung coefficients niya. Then bakit 5 dito? Kasi 5 tons daw nung nagagawa sa manpower. Yung manpower natin dito na variable ay x sub 2. Okay?
So, ito naman sa constraints. So, since sinabi dun sa MP, it includes 1 machine and 3 manpower with the target of 60 tons or less mixed ingredients, yung first constraint natin can be expressed as this. Okay, so x sub 1, yan yung number of machine. So, x sub 1 lang yan kasi 1 machine nga lang. Plus, yan, 3 x sub 2. So, yan, 3 manpower yung kailangan. Yan, sabi dyan at least, okay, or rather, or less ang sinabi dyan. Pag sinabi bang or less, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay less than equal. Okay? Ang ibig sabihin ng or less. So, less than equal yun ng 60 tons. Then, similarly, for constraint 2 and 3, eto, no? Ibig sabihin ng 2 and 3 dyan, yung FMO, okay, yung pangalawa, ito yun. Na yung pangalawang processing niya, yung 3x sub 1, 3 machines yung kailangan. Okay? Then, 4 manpower naman yung kailangan doon sa FMO. So, or less din yun yung nakalagay doon. Kaya, less than or equal to 120. Okay? Then, sa pangatlo, nakalagay doon, isang machine lang, kaya x sub 1 lang yan. Then, nilagay doon na walang manpower. Kasi nga, kinukuha sa ibang company yung manpower. Okay? Kaya, x sub 1 lang dyan, walang x sub 2 sa third constraint. And, sabi doon, yung keyword na at least. Pag sinabi kasing at least, ito yun, yung greater than equal. Okay? Sa 10. Yung 10, yung tons. Okay, ng ingredients. So, additionally, since there is no negative number of machine tsaka number of manpower, syempre dapat yung values ng x sub 1 tsaka x sub 2 is greater than 0. Okay? 0 or greater greater than 0. Okay? Kaya nakalagay na ganyan. So, dapat hindi siya negative yung values nila. Okay, so hence the process mix problem in linear programming model is as follows. So maximize z is equal to 3x sub 1 plus 5x sub 2. Yan yung objective function. Then subject to x sub 1 plus 3x sub 2 less than or equal to 60. Then yung second constraint, 3x sub 1 plus 4x sub 2 less than or equal to 120. Then yung third constraint, x sub 1 greater than or equal to 10. Then yung ating non-negativity constraint. So, yun yung ating linear programming model para sa first problem. Then, syempre, sagutin na natin siya using algebraic solution. So, yung first step, katulad lang din sa ginawa natin last time, no? Ayan, nagdagdag lang tayo ng mga slack variables na merong coefficients na 0 dito sa z or sa objective function natin kasi yung values nga ng mga slack variables ay dapat hindi makadagdag sa value ng objective function. Okay? Then, mapapansin nyo dito na sa first constraint, yan, nagdagdag na nga dyan yung slack variables para yung inequality magiging equals na siya, equality na. So, dahil lang sign dyan sa first constraint ay less than equal, kaya positive yung slack dyan na x sub 3. Sa pangalawa naman constraint, yung x sub 4 positive din kasi nga less than equal yan. Then, sa pangatlo, matatandaan nyo, greater than equal doon, di ba? Kaya yung x sub 5, okay, negative yan. Okay? So, pero lahat ng mga variables na yun, ay dapat positive yung magiging value pag tayo ay nag-compute na. Okay? So, punta tayo dito sa step number 2. Para ma-compute yung solution, okay, and objective function between constraint 1 and constraint 2, letting the two slack variables x sub 3 and x sub 4 is equal to 0. So, ganoon lang din gagawin natin, no? Magsiset tayo ng dalawang slack variable. Sa pagkakataon nito, kapag C1 tsaka C2, yung x sub 3, x sub 4 yung is equal natin sa 0. Okay? So, dito, mapapansin nyo na yung una nating constraint, okay, anong constraint to? Yung nandito sa taas, yung x sub 1 plus 3x sub 2 is equal to 60. Diba yun yung first constraint or yung C1, constraint 1. Bakit tayo nag-multiply ng negative 3 sa both sides? Para sa elimination method dito sa may baba. Kasi pansin nyo, pag nag-multiply tayo dyan ng negative 3, negative 3 times x sub 1, negative 3x sub 1. Negative 3 times positive 3x sub 2, kaya naging minus 9x sub 2. Tapos, negative 3 times 60, kaya naging minus or negative 180. Pagdating kasi dito, yan, itatapat natin dun itong pangalawa sa second constraint or C2. Maka-cancel out na natin, 'di ba, yung
x sub 1 kasi negative yan eh. Negative tsaka positive. Okay, so cancel na yan. Negative 3 tsaka positive 3 x sub 1. So, dito makukuha natin yung x sub 2. So, ang mangyayari dyan class, yung negative 9 plus positive 4. Kaya yan pansin nyo, naging negative 5. Okay, x sub 2. Equals yung negative 180 plus 120. Kaya yan ay naging negative 60. Then, divide both sides by 5. Kaya yan naging x sub 2 is equal to 12. Okay, may value ka na ng x sub 2. Then, para makuha yung x sub 1, substitute mo lang in either equation. So, dito, sinubstitute ko siya sa first equation. Okay, yung may 60. Okay, dun sa right hand side. So, x sub 1 plus 3 times yung nakuha natin na x sub 2. Okay, 12. Ito yung slack variables na 0 is equal to 60. Kaya, makukuha natin dyan, yung x sub 1 natin, okay, is equal to 24. Okay, doon sa dito sa ating nakuha. Okay, nung nag-substitute tayo ng value ng x sub 2 sa first constraint. Then sumunod, siyempre tatlo nga ito, di ba? Tatlong constraint. Doon naman sa third constraint, para makuha natin yung x sub 5, okay? Substitute lang natin yung x sub 1 na nakuha natin dito, no, sa computation. So yung ayan, kaya naging 24 yan. Okay, pinalitan yung x sub 1, di ba? So third constraint na to, minus x sub 5. So makukuha natin si x sub 5 diyan na kasi itatranspose mo yung 24 eh. So, magiging 10 minus 24. So, negative 14 yun. So, ay negative si x sub 5, diba? So, divide both sides by negative. Kaya magiging positive. Okay? 14. So, puro positive siya, no? Nakuha natin. X sub 2 is equal to 12. X sub 1 is equal to 24. X sub 5 is equal to 14. Kaya magsusolve tayo ng z objective function. Okay? So, substitute lang natin mga nakuha natin. So, ito yung objective function natin, di ba? 3 times x sub 1. So, ano yung x sub 1 natin nakuha? 24. Plus 5 times yung x sub 2 natin nakuha, 12. Plus ito na, 0, 0, 0. Tapos yung ito, nag-substitute lang tayo ng x sub 5, pero 0 pa rin yan. Kasi nga, yung mga coefficients naman yan ng x sub 3, x sub 4, x sub 5, yung mga slack variables ay 0. So, ito lang, 3 times 24 plus 5 times 12. So, yan ay 132. Okay? So, yan yung step 2. Then, step 3, pagpapartner rin naman natin yung constraint 1, C1, at saka constraint 3. Okay, so nakita nyo. Pag pinagpartner naman natin yan, equals lang natin sa 0. Ito yung x sub 3 and x sub 5. So, anong napansin ninyo? Kung sino yung pinagpapartner natin na constraints, yung mga slack variables na kabilang sa kanila, di ba sa x sub 3, kabilang kay constraint 1, sa x sub 5 na nasa constraint 3. So, yung mga slack variables nila, sila yung ginagawa natin 0. Okay? Kung ano man yung constraints na mapag-partner natin. Okay? So, ganun yung kanyang procedure dito. So, dito, ito, yung unang x sub 1 plus 3x sub 2 plus 0 is equal to 60. Yan yung first constraint. Okay? Then, yung sumunod, itong sumunod ay yung third, okay? Third constraint. Kasi pansin nyo, x sub 1 minus 0, ano ba yung nandito sa third constraint? Diba x sub 5 yan? Eh, nilet nga natin ng 0, kaya 0 yung nakalagay dyan. Is equal to 10. So, ano mangyayari nyan? Malalaman na natin dyan, okay, malalaman natin na yung x sub 1 ay is equal to 10. Okay? Then, kapag may x sub 1 equals to 10 ka na, pwede mo na siya i-substitute dito sa unang equation, dun sa unang constraint. Kaya, pansinin nyo, x sub 1 na yan, naging 10 dito, okay? Plus 3x sub 2 is equal to 60. So, syempre, simplify para makuha yung x sub 2. 10, lilipat mo dito sa kabila. So, 60 minus 10, 50. So, yung 50 divided by mo ng 3, kaya magiging yung x sub 2 mo is equal to 50 over 3. Okay? So, meron ka ng x sub 1 and x sub 2. Then, last, kukunin mo yung value ng x sub 4. Okay? So, paano mo siya kukunin? Eh, syempre, gagamitin mo yung constraint na merong x sub 4. Ano ba yung constraint na may x sub 4? Yung pangalawang constraint. So, ito yun, yung pangalawang constraint, diba? So, 3 times yung nakuha natin na x sub 1, which is 10, plus 4 times yung nakuha natin na x sub 2, which is 50 over 3, plus x sub 4, equals to 120. So, simplify lang yan. And transpose dito kabila, x sub 4 is equal to 70 over 3. So, pansin natin, puro positive, no? Kaya, magkakompute tayo ng objective function. Z is equal to 3 times yung nakuha natin na x sub 1, which is 10, plus 5 times yung nakuha natin na x sub 2, which is 50 over 3, plus 0, ito na, sinubstitute lang dito sa may
x sub 4. Okay? So, yan na, makukuha natin dyan ay 340 over 3 is equal, or 113.33. Okay? Then, sumunod, yung pairing naman ng C sub, constraint 2 at saka constraint 3. So, syempre, yung mga slack variables ng mga yan, which is x sub 4 and x sub 5, equals natin sa 0. Yun ay part ng procedure. So, ito yung second constraint, okay, nilagay sa una. Then, dahil nga yung x sub 5 is equal to 0, ito yung third constraint, makukuha natin matik dyan yung x sub 1 is equal to 10. Then, yung x sub 1 is equal to 10 yan, substitute natin dito sa pangalawang constraint. Kaya, naging 3 times 10 yan. Okay, plus 4x sub 2 is equal to 120. So, makukuha na naman natin yung x sub 2. Okay, simplify. So, x sub 2 makuha mo ay 90 over 4. Okay, then, gagamitin natin yung first equation, okay, para makuha naman yung value ng x sub 3. Okay? So, substitute lang natin yung mga nakuha natin. X sub 1, nakuha natin 10. Yung x sub 2, yan, 3 times yung x sub 2, 90 over 4. Plus x sub 3 is equal to 60. Then, simplify lang yan. Okay? Kaya nakuha natin ng x sub 3 is equal to negative 70 over 4. So, may negative tayo. Kaya, infeasible yung solution na yan. Hindi tayo magkukompute ng objective function. Okay? Then, step 3, state natin yung conclusion. So, the company should have 24 machines and 12 manpower in their operation to have an optimal output of 130 tons of finished products. So, ito yung pinakamataas out of lahat nung na-compute natin na Z value, yung 132. And, ito yung, yung solution under niya. Yung 24 na x sub 1, okay, yung x sub 1 natin machine, kaya 24 machines. And yung 12 na, 12 x sub 2. Yung x sub 2 natin ay manpower. Okay? Kaya yun yung solution natin. At ito yung optimal value. Okay? Maximum value, pinakamataas sa lahat. Okay? So, naintindihan ba ito? Pag may tanong kayo, magtanong kayo sa akin, ha? Then, next example. So, a firm manufactures fishing tackles. So, pag sinabi natin fishing tackles, yung ginagamit sa pamimilwit ng isda. So, among all of its products, 3 products are subjected into a study. So, yung baits daw nila, floats and hooks, but ibang produkto ay pinag-aaralan nila. So, yung management, gusto nilang ma-minimize yung number ng rejects per crate, o yung crate yung lalagyanan nitong mga product na ito. Kasi maliliit lang yan, pinupuno yung isang parang crate, yung parang isang kahon ng finished product. So, the firm is operating with 2 production line. First production line, P1, second production line, P2. So, it takes 5 hours to finish 1 crate of baits in P1, while 1 hour in P2. It takes 1 hour to finish 1 crate of floats, both in P1 and P2. And it takes 1 hour to finish 1 crate of hooks in P1, while 4 hours in P2. So, on a day, a total time available for bait production is at least, so yan na naman yung mga keywords nyo para sa inequality sign, at least 10 hours, then at least 6 hours naman sa float production, and at least 12 hours for hooks production. So, puro sila at least. Okay? So, the average number of reject per crate of finished products that incurred in P1 is 3, while in P2 is 2. Okay? So, reject per crate iyon. So, ang hindi natin alam doon yung number ng crates na dapat gawin kay production 1. Kaya yan in-equal natin yan sa x sub 1. Then, hindi rin natin alam yung number of crates na dapat gawin kay production line 2, kay P2. Kaya equals natin yan kay x sub 2. So, yung objective function natin dito, syempre, is to minimize, palitin yung number ng rejects per crate. Okay, of the finished product. Kasi ayaw natin ng rejects eh. Rejects, cost yan sa company. So, ginagawa ulit kasi yan eh. Gumagastos ng bagong resources ng company. Okay, so minimize natin. So, kaya magiging optimal or the z value natin, objective function natin is z is equal to 3x sub 1. Bakit 3x sub 1? Kasi sabi, di ba, nagkakaroon daw ng 3 defects, okay, per what? Per crate doon sa production line 1. Okay, kaya yan 3x sub 1. Plus sabi, nagkakaroon daw ng 2 defects, okay, doon naman kay production line 2. Okay, kaya yan 2x sub 2. Okay, so babalikan natin, ito yun, yung binanggit dito.
Okay, so ayan o, the average number of reject per crate, ayan o, in P1 is 3 while in P2 is 2. Okay, so dyan yung kinuha yung coefficients ng objective function kasi nga yun yung gusto nating i-minimize. Okay, then ito naman sa constraints, since it takes 5 hours to make 1 crate of baits in P1 while it takes only 1 hour to make the same product in P2, so the total time available for bait production of at least 10 hours a day is ito. Okay, so lumalabas na yung first constraint natin, yung 5x sub 1, okay, plus x sub 2 greater than equals to 10. Yan ay para kay bait production, yung paggawa ng bait, okay, na product. And bakit siya greater than equal? Kasi nga at least, diba, yung keyword doon. So para sa constraint 2 and 3, o para naman to dun sa iba pang products. Okay, so ano ba yung binanggit nung kanina, yung pangalawa? Okay, bait floats, yan, floats and hooks. So ibig sabihin, yung pangalawa dito, constraint, yan naman yung kay floats. Okay, so kay floats, tas pangatlo yung kay hooks. Okay, so wala rin na negative dapat, okay, na number of crates, kaya yan, na negativity constraints. So ito yung ating model, mathematical model, minimization. So itong minimization, gamitin naman natin yung graphical solution, okay, para alam nyo rin paano mag-solve pag more than 2 constraints or 2 okay, correct, 2 constraints, pag more than 2 constraints dito, using graphical solution. Siyempre, re-represent natin yung constraints using a graph. So, yung x sub 1, x sub 2 dapat positive siya, kaya nasa first quadrant yung graph natin. So, yung x-axis natin, yun yung x sub 1, tsaka yung y-axis natin, yun yung x sub 2. So, ganun lang din gagawin natin katulad sa last lecture natin, no, para makuha natin yung mga coordinates. So, kay constraint 1, kay C1, ilit lang natin na 0 yung isang variable para makuha natin yung isang variable. Okay, magkakaroon na tayo ng isang coordinate ng isang point. Okay, so ganun lang, vice versa lang. Okay, isang point kay x-axis and isang point kay y-axis. So ganun lang gagawin natin, let lang sa 0. Kasi dalawang variables lang naman yan eh. Okay, kada constraint. Then ito, pa-plot lang natin. Ayan. So ito yung constraint 1, constraint 2, tsaka constraint 3. So medyo, ano na siya ito, no? Nagkakaroon na siya ng gulo-gulo dito kasi tatlo na, hindi lang dalawang graph. So paano natin siya i-graph? So ganito, no, dito yung feasible region niya. Bakit? Kasi puro greater than equal eh. Okay, kaya nasa kanan nila. Paano kung ang nangyari dito, class, is ganito. Halimbawa lang ayan, for example lang, si constraint 1, okay, si constraint 1 halimbawa less than equal yung kanyang sign. Okay? Imagine niyo lang, si constraint 1 ay less than equal. Tapos si constraint 2 ay greater than equal. Tapos si constraint 3 ay greater than equal. Okay? Tapos si constraint 2 ay less than equal. Saan kaya yung feasible region? Yung nandito sa gitna na yan. Depende sa inequality signs. Ibig sabihin may possibility na nandito sa gitna, okay? Or saang plane dyan yung magiging possible region. Since dito sa problem, puro greater than equal, kaya dito sa pinakakanan ng lahat. Okay, yung feasible region. So, yan. So, sa graphical solution, syempre, hanapin nga natin dyan yung CPF or yung corner point feasible. Okay? So, ano ba yung mga CPF dyan? Yan, yung una, yung point A, yung 0 and 10. Okay? Tapos yung B, yung sa B naman, point B, nag-cross kasi yung dalawang graph. So, ano yung nag-cross doon? O yung constraint na merong 5x sub 1 plus x sub 2 is equal to 10. Okay, yun yung nag-cross. Then, yung x sub 1 plus x sub 2 is equal to 6. So, dito nag-multiply lang ng negative 1, no? Dito sa pangalawang constraint na to para ma-cancel, okay? Ma-cancel dyan yung ma-cancel yung x sub 2 kasi positive x sub 2 plus negative x sub 2 para ma-cancel siya. Okay? So, ayan, magiging 5 plus negative x sub 1, kaya naging 4x sub 1 yan, equals yung positive 10 plus negative 6, kaya yan ng 4. Okay, so divide mo lang yung 4 ng 4 dito, both sides. Kaya yung x sub 1 is equal to 1. Okay, tapos substitute lang yung x sub 1 na nakuha doon sa isang equation. Okay, kaya makukuha mo dyan yung x sub 2 na equals sa 5. Okay,
So, yung point ng B is 1 and 5. Okay? So, yan yung intersection niya. Tapos sa C, may intersection ulit. Kaya yan, nag-elimination method. Nakuha ay 4 and 2. Then yung sa D, walang intersection. So, kung ano yung coordinate niya lang, 12 and 0. Okay? So, yan. Ayan yung mga, yung mga computation. Or yung mga corner points visible. Okay? Then, syempre, kukumpitin natin kung ano yung value nila doon sa Z value or the objective function value. So, substitute lang yung una, 0 and 10, substitute, 0 yung x sub 1, 10 yung x sub 2, yan, 1, 5, 4, 2, 12, 0. So, pipili natin dito yung pinakamababa, kasi nga minimization eh. Okay? So, ito yung pipili natin, yung may 13. Okay? So, ano ibig sabihin yan? 1 and 5 yung solution. Ibig sabihin yan, the firm should produce 1 crate of each finished product, okay, doon sa production line 1, and 5 crates naman of each finished product in production line 2. Okay? To minimize the number of rejects to 13 pieces per crate. Okay? Yan ang ibig sabihin yan. Okay? Next, ito na mga simplex algorithm. O pag may tanong kayo sa kanina, tanong nyo lang sa akin ha, pag tayo ay nag-meet na. So, simplex algorithm, yan, siyempre sasagutin natin yung ito yung first na example dito. Okay, ito yung nilagay ko lang. Maximize z is equal to 3x sub 1 plus 5x sub 2 subject to the constraints. Okay, yan yung first example natin. So, paano ito sasagutan? No? Katulad lang din ng dating procedure sa simplex. Ayan, so yung una dito, sa zero iteration o yung wala pa tayong binabago dun sa pinaka-table. Ayan, so dito sa taas, ilalagay nyo lang yung mga coefficients, okay, nung mga variables sa constraint natin, diba? 3 yung coefficient ng x sub 1 dun sa objective function natin, 5 naman yung coefficient ng x sub 2, ayan o. Tapos diba ang mga coefficients nito pag nag-add tayo ng slack variables ay 0, 0, kaya yung ganyan. Then dito naman sa mga basic variables, yung ating mga slack variables, x sub 3, x sub 4, x sub 5. Okay, so x sub 3 yung ito lang, yung first constraint 1, okay, tapos to ay 3. Tapos, di ba, pag nag-add tayo dyan ng x sub 3 plus 1 yan kasi less than equal yan, di ba? Kaya may 1 ka dito sa x sub 3. Tapos wala namang x sub 4, x sub 5 dyan eh, kaya 0, 0 lang yan. And yung kanyang right hand side ay 60. Okay? Then yung second constraint, yung kay x sub 4 naman, yan, yung coefficient na 3, then yung 4, okay, na coefficient na x sub 2. Tapos dito pansin nyo, ang meron lang x sub 4. Kasi di ba nga, x sub 4 yung magiging niya dyan, magiging slack variables yung pangalawang constant. Kaya yung merong 1 kay x sub 4. Okay? And pansin ninyo na positive din siya kasi nga less than equal eh. Positive yung slack variables. Then sumunod dito kay x sub 5 sa third equation or third constraint. So dito mapapansin nyo na bakit siya negative 1? Okay? Bakit siya negative 1 dito, naging ginawang negative 1 dito, class? Kasi sabi dito sa step 1, dapat daw i-multiply yung pangatlong constraint with negative 1 para makakuha tayo ng identity matrix. So, pwede pala, no? Kasi class, pag hindi natin minultiply ng negative 1, anong mangyayari dyan? O, halimbawa, yung x sub 1, magiging 1 yan, di ba? Tapos, wala siyang x sub 2 dyan sa third constraint. And then, yung slack dyan yung x sub 5, di ba? So, negative yan kasi greater than equal, eh, di ba? Negative. So, para magkaroon daw tayo ng identity matrix, which is ito, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, minultiply daw natin lahat ng variables dyan ng negative 1. Pwede yun, okay? Para ma-adjust, magkaroon tayo ng identity matrix. Diba nga sabi ko sa inyo, bawal tayo mag-proceed sa iteration kapag wala tayong nakikitang identity matrix. Okay? Kaya yan, nag-multiply ng negative 1 hanggang dun sa RHS. Okay? Then sa baba, copy paste lang siya taas kasi puro zeros pa naman yung mga yung mga coefficients dito. Okay? Ng mga slack variables. Okay? Then next. So susundan lang natin yung yung step na ito. So having a negative value, nakita natin na may negative value 'di ba sa RHS kasi nag-multiply tayo ng negative 1 para magkaroon ng identity matrix. Ibig sabihin daw noon, yung tinatawag, meron tayong take note of this new term
primal simplex problem is infeasible daw. So, anong gagawin pag may ganun? So, instead of choosing the column with the highest positive value ng C sub j minus Cj, pipiliin daw natin yung list. Okay? So, tatandaan nyo yun pag merong negative doon sa RHS, okay? Ang pipiliin natin is yung list, hindi na highest na value ng Cij minus Zj. Okay? So, yung pinakamababa doon is 3. Okay? And sabi, kung meron daw negative value nga dun sa RHS, yun daw yung una nating pipiliin na sa row naman. Diba? Pipili tayo ng column. Ang column na pipiliin naman natin dito kasi may negative sa RHS, yung pinakamababa. Okay? Tatandaan nyo yan. Then, ang pipiliin naman natin na row, yung may negative. Okay? So, tandaan nyo yung rule na yan. So, ang tawag daw dito sa way na to is dual simplex way. Okay? So, we choose the RHS value with the negative sign. Okay, thus, yung x sub 5, papalitan siya ng x sub 1. Okay, kasi yung x sub 5, siya yung merong row, siya yung may RHS na negative, di ba? Then, yung may mababang z sub j minus z sub j na value is yung x sub 1. Okay? Then, ito, next na step. So, para daw sa first iteration, ay na nga, susundan lang natin yung step nung katulad sa nakaraan. Okay, so isa-isahin natin yan. Okay, so ito yung first iteration, di ba? Sabi, yung pinakamababa dito yung pinili, yung x sub 1. Ito yung 3 kasi, di ba, pinakamababa. Then, ang pinili na row is ito, yung row na papalitan is, ito yung may negative. Okay, kaya mapapansin nyo, yung x sub 1 na wala ng x sub 5, naging x sub 1 na yan dyan. Okay? And mapapansin nyo, syempre, tangay niya lagi yung kanyang coefficient. Okay, nasa taas niya. Okay, kaya yan may 3 dyan. Okay? Then, paano ulit natin siya, kinuha to, yung mga values na ito. Okay, paano nga natin siya ulit kinuha itong mga values na ito? Ayan, paano natin kinuha yan? Hanggang dito sa sa RHS. Okay, paano natin kinuha yan? So, ang gagawin lang natin is kukunin lang natin yung intersection. Sa halimbawa, ito nga yung pinili natin, di ba? O, yan yung pinili natin na column, tapos ito naman yung row na pinili natin base dun sa rule ng dual simplex. So, ibig sabihin, itong intersection, yan yung ipang di-divide natin. Okay, so, ang nangyari dyan, negative 1 divided by 1, kaya ito ay naging 1. 0 divided by negative 1, kaya naging 0 ito. So, lahat naman ng zeros na yan, pag dinivide mo ng negative 1, puro yan zeros. Okay, then sumunod, yung positive 1 na to, dinivide mo ng negative 1, kaya naging negative 1. Okay, then yung negative 10, dinivide mo ng negative 1, kaya yun ay naging positive 10. Okay, ito ngayon, bakit naging UD? Kasi mamaya pag nag-compute tayo ng theta, okay, mapapansin nyo na magiging undefined yan or UD. Okay? So, next, paano naman natin i-rewrite itong dalawa na ito, x sub 3 at x sub 4. So, susundin lang natin yung process last time. Okay? So, dito class, since ang ating mga basic variables dito, okay, is yung x sub 3, okay, x sub 3, tapos x sub 4, x sub 1. Ibig sabihin, dapat magfo-form tayo ng identity matrix sa pagitan nila. Okay, para mag-proceed tayo sa iteration. So, ibig sabihin, kung may 1 na tayo dito, okay, may 1 na tayo, ibig sabihin, dapat yung dalawa na to maging 0. Okay? Kasi, pagdating naman dito sa may, sa column ni x sub 3 at x sub 4, titingnan natin diba, ito yung column ni x sub 3. Pagdating naman dyan, magiging 1 naman ito. Okay, tapos ito naman 0, 0. Okay? Pagdating naman sa column ni x sub 4 naman, ayan, ito naman magiging 0, then 1 and 1. Diba, papansin ninyo, identity matrix yan. Okay? So, ganun ang gagawin natin. Ngayon, halimbawa, x sub 4, i-rewrite natin siya. Paano maging 0 to? Yung value na yan. Diba nga, meron tayong formula para dyan. Yung previous value, yan yung 3. Okay, so, previous value niya, halimbawa, yan 3 yan. Minus, ulitin ko lang naaralan natin to last time. Okay, minus, ano yung multiplier natin dito sa katapat niya na 1. Okay, para maging 0 siya. Okay, so, dapat ang multiplier natin ay 3. Okay, 3. Ayan, multiplier natin 3 dito sa katapat niya na value ng x sub 1 na nakuha na natin, which is 1 yan. Okay? B equals na yun sa 0. Okay? Equals na yun sa 0. Kaya pansin nyo, 0 yun nandito.
Okay, so ganun lang, ulit-ulitin lang natin yun. No? Dito naman sa pangalawa, bakit naging 4 to? Previous value ay 4 minus 3 times 0. Okay, kaya yan 4. So ganun lang ulitin nyo lang yung rule na yun hanggang dito sa RHS. O yung RHS na to, bakit naging 90 to? Kasi ang previous value ay 120 minus yung ating multiplier na 3 times 10. Okay? So 3 times 10 ay 3 times 10 ay 30. Okay? So, pag binahinusan natin ng 30, 120, kaya yung naging 90. Okay? Naintindihan? Then, sa susunod, ganun din yung process para sa x sub 3. Previous value minus yung multiplier na isipin nyo times yung sa katapat na value ng x sub 1. Okay? Para makagawa tayo ng identity matrix. Okay? So, ganun class. Then, pagkatapos nun, syempre, magkukumpute tayo ng theta. Syempre, magseselect tayo dyan ng row. Kasi dito mapapansin nyo class, na puro positive na. Okay? Puro positive na yung nasa RHS. Diba ito yung RHS ng first iteration? 50, 90, tsaka 10. Puro positive na siya. Wala nang negative. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, sabi dito, okay, pag puro positive na daw, babalik na tayo dun sa unang rule. Okay? Which is yung simplex way na. Hindi na siya dual simplex way. Okay? Tandaan nyo yun Once na maging puro positive na sa RHS, babalik na tayo sa rule nung normal rule natin. Okay, yung pipiliin natin na yung pinaka may mataas na value ng CJ minus ZJ na column. Okay, and pipiliin natin yung pinakamababa na na value ng theta. Okay, so sa pagkakataon na ito, kasi kukumpitin pa natin ito, di ba, yung C sub j minus ZJ, kumpitin pa natin yan, di ba, yan ay 0 times, ito 0, plus 0 times ito, 0, plus 3 times 1, which is 3. Okay? Then yung sum product nila, yung ma-minus nyo dito, sa taas. Ayan, 3 minus 3, kaya yan ay 0. Okay, di ba ganun yung pagkakakumpit nitong Z sub j minus CJ? So, mapapansin nyo dyan, class, ano yung pinakamataas? Ang pinakamataas ay ito, yung 5. Ibig sabihin, yung entering variable natin dito ngayon, okay, para sa first iteration, to papuntang second iteration, is x sub 2. Kasi siya yung may mataas na value ng C sub j minus CJ. And tatandaan nyo, kaya pinakamataas yung pinili natin dyan kasi puro positive na. Okay, yung mga values ng RHS. Okay, then, so ito na yung napili nating column Okay, ito na yung napili ng column, yung x sub 2. Siyempre, kukumpitin natin yung theta. So, paano ulit yan? O yung RHS divided by yung katapat ng value na value sa nakatapat na column. Okay? And dito mapapansin nyo, class, bakit naging U dito undefined? Kasi yung katapat nito, yung RHS at yung 10 divided by 0. Diba? Pag nag-divide ka ng 0 is equal to undefined. Okay? Then anong sabi dito, class? Hanapin natin yung rule na yung sinabi dito, yung may sinabing UD means undefined. Okay? So dito kasi, class, magiging maging normal lang na yung simplex way natin. Ibig sabihin, pipiliin natin yung pinakamababa. So, hindi natin pipiliin yung undefined na yan. Pipiliin natin is between 50, okay, over 3, tsaka 90 over 3. Okay? Pipili tayo sa dalawa na yan. So, anong pipiliin? Yung mas mababa. At pag dinivide mo itong dalawa, okay, sa mga, divisor, ang magiging mas mababa dyan is ito, yung 50 over 3. Okay, ibig sabihin, ang mapapalitan na row is yung x sub 3. Okay? So, kaya dito, mapapansin nyo, yan, yung kaninang x sub 3 dito, diba, pinalitan na natin ng x sub 5. And wag nyo kakalimutan lagi yung katapat na coefficient. Okay, x sub 2, diba, ito yung katapat niya. Kaya tangay-tangay niya dito, yung coefficient. Okay? Then, paano ulit ito nakuha? Yung mga values na yan, kinuha lang yung intersection kanina. So, sa pagkakataon na kanina, ang intersection, itong napili natin na x sub 2, okay, tsaka itong x sub 3 na row, ang intersection ay 3. Okay? Kaya yan yung pang-divide mo sa lahat ng values niya para makuha itong 0, 1, 1 third, 0, 1 third, 50 over 3. Okay? So, ito yung RHS RHS. Okay, ito naman yung theta. Okay, then susundan mo lang ulit yung procedure para makabuo ng identity matrix sa pagitan ng x sub 2, x sub 4, and x sub 1. Okay, susundan nyo lang para makuha tong mga values na ito.
Okay, mahalaga yan na may identity matrix. Then dito, magko-compute tayo ng nung C sub j minus zj ulit. O, paano yon, di ba? Yung mga values dito, 5 times 0, 0 times 0. Pagpa-plus mo lang yan. So, 3 times 1. O, 3 pa rin yan. So, 3 minus 3. Kaya yan 0. So, ganun na. Sum product nito, ng mga katapat na row, and ma-minus mo dito sa taas ng mga values. Okay? Para makuha mo itong nasa baba. Okay? Then, mapapansin nyo, sa RHS, puro positive ulit. Diba? Puro positive. Kaya, continue lang tayo dun sa, sa normal simplex way na rule. So, ano yung normal simplex way na rule ulit? Is ito. Ayan. Pipili natin yung positive value. So, anong positive value dito? Ito, diba? 4/3. Yung iba kasi 0 na tsaka negative. Okay? So, ano bang ano ito? Ano tong variable? Diba? Ito ay x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, and x sub 5. So, ibig sabihin, yung x sub 5, okay? Yan yung yung entering variable natin dito. And then, so ito napili natin na may x sub 5 na column okay? And then syempre, i-compute natin yung yung theta. So yan, 50 yung RHS ng una, 50 over 3 divided by 1/3. Okay? So yan ay 50. Sumunod, yung 7 over 3 na RHS divided by 1/3. So naging 14. So ito, do not evaluate ang ibig sabihin ng DE. Bakit? Okay, kasi yung 10, okay, 10 pag dinivide mo ng 1, negative, magiging negative 10. So, hindi pwedeng negative sa theta. Kaya nakalagay dyan, do not evaluate. So, pag negative yung theta, lagay nyo ng DE or do not evaluate. Okay? Anyway, ang pipiliin natin dyan is yung mas mababa. Okay? Which is, small positive value. Which is ito, yung 14. So, lumalabas na yung x sub 4 ang papalitan ni x sub 5. Okay? Sa susunod na iteration. Kaya pansin ninyo, yung si x sub 4 dito kanina, naging x sub 5 na. Okay, then yung process, pareho pa rin yan sa mga nakaraan. And mapapansin nyo dito, class, na puro puro zeros and negative na yung c sub j minus zj. Sabihin nyo na yung, yung optimal, andun na yung optimal solution and optimal value. Ito na ngayon yung magiging optimal solutions natin. Okay, and ito yung ating optimal value, 132. O, diba pareho lang yung sagot natin sa kanina dun sa gumamit tayo ng algebraic solution dun sa first example. Okay, diba nakuha natin x sub 1 is 24, then x sub 2 is equal to 12. Okay, tapos mayroon doon slack variables x sub 5, 14. Ang optimal value niya ay 132. So pareho lang. Ibig sabihin tama yung ginawa nating simplex method. So ang nadagdag lang dito, class, take note yung term na dual simplex way. Okay, pag mayroong negative na value sa RHS. Okay, yun yung nadagdag na procedure. Okay? Ngayon, meron tayong another na madadagdag dito na term, yung tinatawag na dual linear programming. Ano kaya yan? Okay, so yan din yung ginawa natin kanina, yung dual simplex way. May hawig dito yan Okay, pag sinabi natin dual linear programming, makes advances to the relationship of a given programming model. Ibig sabihin, may first or may primal model tayo. Okay? And meron siyang katumbas na tinatawag na dual model. Okay? In terms of variable which bring shadow price interpretation. So ito na yung nabanggit ko kanina or nabanggit ko last time, okay? Yung merong interpretation doon sa mga non-basic variables. Okay? Yung shadow price interpretation na yan. So, paano ba natin madidiscuss yan dito sa dual linear programming? Okay, under dual linear programming, meron tayong rule kasi dyan. Okay? Halimbawa, gagawin natin yung example 1, kukunin natin yung yung dual model niya. Okay, paano natin i-write yung kanyang dual model, dual mathematical model? So, using this rule. Okay, halimbawa, pag sa primal daw ay maximization, okay, yung sa unang model ay maximization, sa kanyang dual model, minimization na siya. Okay, so ito yung rule niya. Okay? Then yung mga variables niya doon sa first model, okay, magiging constraint, okay, nung dual model. Then yung mga constraints naman niya sa primal model, magiging variables naman. So kabaliktaran, di ba? Then sa primal yung mga RHS niya, okay, magiging objective function naman. Okay? So, parang lang to klase, yung matrix na binaliktad. Okay? Nagkaroon ng yung column naging row. Yung row naging column, parang ganun yung itsura nito. Okay? Yung objective function, syempre kabaliktaran, naging RHS.
So, anong ibig sabihin nito, class? Di ba pag sinabing A, o matrix A, so kinuha lang yung, ano tong T na yan? So, nagkaroon lang ng transpose na matrix. Okay, yung row naging column, yung column naging row. Okay, pag ganun lang yung sinasabi niyan. Okay? So, dito, pag yung primal daw ay maximization, so inulit lang naman dun sa taas eh. Okay? Tapos dito mayroon namang inequality. Pag yung nasa constant daw ay less than equal, yung magiging katumbas niya sa variable ay greater than equal. So, ganun lang, class. Meron lang tayo dito, no? Then, pag nakita natin na equals daw doon sa mga constraint niya, okay? Ibig sabihin sa constraint ay naka-equals, yung magiging sa variable niya is unrestricted. Okay? Ano ibig sabihin na unrestricted? Wala siyang restriction. Okay? Ibig sabihin na pwede siya both sides. Okay? Unrestricted. So, pag yung greater than equal na variable, yung constraint naman niya greater than equal, so pareho lang dito sa variable, pag greater than equal, magiging greater than equal naman sa constraint. Then, unrestricted variable. Okay, so, ang ibig sabihin ng unrestricted dito, class, ay pwede siya maging positive, okay, or negative. Yan ang ibig sabihin ng unrestricted dyan. Okay, so that's the rule. Okay, of writing primal model to dual model, writing of primal maximization model to dual minimization model. Okay? So, dito gawin natin, apply natin. So, yung first example natin, di ba ito yon? Okay, yun yung first example. So, gagawa natin siya ng dual model. Okay? So, let this first example be the primal. So, gagawin ngayon natin siya ng dual model. Okay? So, paano gagawin? So, ang mangyayari niyang class, kasi nga maximize, okay? Maximization yung first example. So, magiging minimize na dito sa dual niya. Okay? Dual model. And mapapansin nyo, yung z, hindi na z, no? Yung objective function, w na siya, class. Okay? So, take note nyo yan. Then, mapapansin nyo dito, itong 60. Ayan, no? Kinuha siya mula sa RHS ng unang constraint. And, hindi na siya x, no? Ano na siya, in terms of y na. Y sub 1 na. Okay? Then, saan yung 120? Yun yung RHS sa pangalawang constraint. Then, y sub 2. Saan nakuha yung 10? Okay? Yan yung 10 dito, yung RHS sa pangatlong constraint. Okay? So, y sub 3. Okay? Then, para naman sa subject 2, yung mga constraints niya, so, tatandaan nyo lang yung class saan kinukuha yan. Pag magko-convert ng primal to dual. Yung mga constraints naman niya, saan kinuha ito? Yung kasi ito ay 1, di ba? 1 yung coefficient nitong y sub 1 na yan eh. So, 1, 3, negative 1. So, kung titingnan natin dito, saan kinuha yan? 1, 3. So, ibig sabihin, pababa naman siya, class. Okay? So, kinuha yan dito, yung sa x sub 1. Okay? Kaya yan ay y sub 1 dyan. Okay? Plus, kaya ito naging 3y sub 2 kasi ito yan, pababa naman siya. 3x sub 1. Diba sabi ko kanina, yung per column, ay per row, naging per column na. So, naging gano'n na. Diba gano'n yung pagtatranspose ng matrix? Okay, yung rule dito, class. Okay? And, bakit to class naging ba't may negative dito? Negative y sub 3. Okay? Bakit siya nagkaroon ng negative y sub 3? Kasi, diba, dito sa pinakababa, okay, para mabago mo yung mabago mo yung sign nito. Okay, kasi 'di ba binago dun sa simplex natin. Ginawa siyang dapat greater than equal. Nag-multiply both sides ng negative. Okay, kaya mapapansin nyo, meron ka diyang negative. Okay, negative y sub 3. Okay, magiging negative yung x sub 1 yan, x sub 1 diyan, re-represent niya yung negative y sub 3. Okay? Then, saan to nakuha? Yung 3 na ito. Okay, saan nakuha yan? Wala yan dito sa objective function. Okay? Then, ngayon, bakit ngayon to greater than equal? Okay, bakit naging greater than equal? Kasi, yung sa constraint, okay, yung sa constraint dito ay, kabaliktaran niya. Okay, yung less than equal. Okay, then sa sumunod, bakit naging 3 ito? So, ito yan, yung 3. 3,
x sub 2, kaya yan naging 3 dyan. Yung pangalawang constraint ng dual model, 3y sub 1. Plus, ito, bakit naging 4 to? So, dito yung kinuha, sa 4x sub 2. Okay? Then, bakit wala na sumunod? Kasi, di ba, wala namang y sub 2. Okay? Or rather, wala namang x sub 2 yung, yung pangatlong constraint. Di ba? Kaya, wala ka nang sumunod dyan na variable. Okay? Then, saan nakuha yung, yung 5? Yung 5 dito lang yun. Sa coefficient ng yung objective function ng, ng first or yung primal model. Okay? Then, bakit ito naging greater than equal? Kasi nga, less than equal na dito sa una. Okay? Then, anong mapapansin dito, class? So, yung y sub 1 tsaka y sub 2 dapat greater than equal to 0. Samantala, yung yung y sub 3 ay less than or equal to 0. Okay? Yung y sub 3. Bakit naging less than or equal to 0 siya? Okay? Ibig sabihin, pwede siyang maging negative. Okay? Negative or 0. So, yan na yung binabanggit natin kanina na unrestricted. Ibig sabihin, pwede maging negative. Okay? Kasi, pansin nyo dito, siya lang yung negative variable, di ba? Okay? Kaya siya yung y sub 3 is less than or equal to 0 dyan. Okay, na-gets? So, kabisaduhin nyo yung method na yan or yung procedure na yan paano mag-convert mula sa primal model dito sa papuntang dual model. Okay? So, kasi susolve natin yan ng simplex algorithm. So, dahil ito ay dual model, kaya ang tawag sa kanya, dual simplex algorithm na. Okay? So, yan, magpa-plus lang tayo ng, parang yung pagsusolve lang din sa primal model, nag-plus tayo ng slack variables. Okay? So, puro positive yan kasi bakit siya puro positive nilagay dito? Kasi lang naman yan, objective function lang naman yan, tsaka 0 yung kanilang coefficient, di makakontribute yan sa value ng objective function. Then dito, class, mapapansin nyo, bakit negative? Negative yung y sub 4. Kasi greater than equal, di ba? Pag greater than equal, negative yung sign ng slacks. Okay, sumunod, bakit din negative dito? Slack na y sub 5 kasi greater than equal din siya. Okay, kaya negative y sub 5. Okay? Then, yung non-negativity constraints natin. Okay, yung y sub 1, y sub 2, y sub 4, and y sub 5. Okay, dapat yan sila ay greater than or equal to 0. And ito, hindi ito magbabago yung ating yung unrestricted variable natin. Ibig sabihin ng unrestricted variable, pwede siya maging negative. Kaya, pagdating dito, ganun pa din siya. Yan, less than or equal to 0 siya. Unrestricted variable. Okay, ganun pa din siya dyan. Then, next, gagawin na natin yung kanyang simplex. So, anong ginawa dito, class? So, sabi, multiply all variables in the objective function, pati na yun sa constraint 1 and 2 with negative 1. So, yun yung first step, Anong ginawa? Yan, naging negative yung 16, 120, kasi nga, nag-multiply daw ng negative 1. And, mapapansin nyo, nag-multiply din ng negative, hindi lang sa sa objective function, nag-multiply din siya dito, sa mga constraints. Mas pansin nyo yung mga values nag-iba. Okay, hanggang RHS. Okay? So, yun yung first step dyan. So, notice that there is an identity matrix with y sub 4 and y sub 5. So, saan kaya yun? Kasi, di ba, sa pagitan ng y sub 4, y sub 5, dapat yung may identity matrix dito. So, saan yun? Ito yung identity matrix. Di ba? Nagkaroon ka ng identity matrix. So, ibig sabihin, pwede na tayo mag-start ng ating iteration. So, sabi dyan, ililib lang daw natin yung optimum value ng ganito, 3 dash line. Ayan, pansin nyo, dito yung optimum value, diba? 3 dash line siya. Kasi mayroong negative variables sa RHS. So, hanggang meron daw negative variables dito sa RHS, 3 dash line lang ilalagay natin dyan. Ay, di pa tayo magko-compute. Okay? So, anong next na step? Choose the row with the most negative values in RHS. So, ano din most negative dyan? Sa pagitan ng y sub 4 and y sub 5, is yung y sub 5 yung may most negative value. Okay, kasi yung negative 5 is most negative kaysa negative 3. Okay, naintindihan? Okay, so yun yung pipiliin natin ngayon na row. Okay, so siya yung papalitan na row. And pipiliin natin yung column naman with the smallest value of theta to enter. Okay, tandaan nyo yan. So, saan naman nilagay yung theta? Pansinin nyo, class, imbis na dito mag-compute ng theta, okay, imbis na nandyan, dito na. Okay? O another nag-iba na procedure, dito na ngayon yung theta. Okay? So, anong gagawin dyan sa theta? So, di ba ang napili natin na column or na row ay is ito?
yung y sub 5, yan yung napili natin, di ba? Merong most negative value ng negative 5. So, ganun lang. Yung c sub j minus w, tingnan nyo, hindi na siya z, w na siya, di ba? So, ganun, magbabago din yan. Okay? C sub j minus w sub j. Okay? And, yung negative 60, divide lang ng katapat na value dun sa napili nating row. Okay? So, nagbago yung computation ng theta plus, naging 20. So, ganun lang din dito. Ito naman, naging 30. Yung isa, undefined, kasi 0 yung pang di-divide mo eh. Okay? So, anong pipiliin daw? Yung smallest value ng theta. Okay, so ano yung smallest value dito? So, ang smallest value dito ng theta is ito, yung 20. Okay, yung 20 pinakamababa. Okay? Syempre hindi 0 smallest value of greater than or equal to 0 yung pipiliin natin. Or rather, greater than 0 yung pipiliin natin. So, pinakamababa dyan is itong 20. Okay, ibig sabihin, ang papasok na variable is itong column ng y sub 1. Papalitan niya yung y sub 5. Okay? So, punta tayo dun sa sumunod. O kaya, pansinin nyo, yung y sub 5 kayo na dyan, yan na y sub 1 na siya. Okay? And, paano ito nagawa? Sabi dito, di-divide ng pivot. Ano ba yung pivot kanina? Diba yung pivot, yung intersection, ito yung negative 3. Siyempre, di-divide mo kada isa yan, negative 3 divided by negative 3, negative 4 divided by negative 3. So, hanggang dito sa RHS i-divide mo nung negative 3. Kaya yan, naging ganito yung values niya. Okay? And, paano naman yan, i-rewrite yung y sub 4? So, katulad lang din sa rule. Yung previous value, okay? So, ano yung previous value niya? Okay? Minus yung multiplier natin, okay? Doon sa katapat na value ng y sub 1 para magkaroon ng identity matrix. Sa pagkakataon to sa pagitan ng y sub 4 and y sub 1. Ibig sabihin kung 1 to, yung sa y sub 1, yung nakuha natin, dapat 0 to. Okay? Okay, kasi dapat magka-identity matrix tayo eh. Samantala yung sa y sub 4 na row, dapat 1, 0. Okay? So, ganun lang. Pareho lang din yung yung way. Okay? Gagawa tayo ng identity matrix. Okay, doon sa sa previous value minus yung multiplier times yung katapat na value ng yung na-write natin or na pumasok na variable. Okay, mga values doon sa row niya. Okay? Then next is, huwag kakalimutan di ba yung y sub 1, yung kanyang coefficient ay negative 60, kaya andito rin yan, negative 60. Then yung pagkukompute ng c sub j minus w sub j, pareho lang din dun sa una. Okay, isang product lang din, okay? Neto nung c sub b times yung katapat dito sa per column plus yan. Isang product lang yan, negative 60 times 1. Okay? Then ima-minus mo lang dito sa taas. Okay? So sa pagkakataon nito class, ano yung pinakamataas na theta? Okay? So or rather, ano yung pipiliin natin na na RHS dito? Okay? So ang pipiliin natin dito na RHS, so ang pipiliin natin dito ay itong row na ito kasi siya may most negative RHS, 'di ba yung sabi? Okay, na roll dito. So yung row na y sub 4, yan yung pipiliin natin na row dito. Okay? So ibig sabihin, yun tayo magbe-base nung pag-compute ng theta. So 0 divided by 0, 0. Negative 4t divided by negative 5/3. Okay, negative 5/3 is equal to 24. Okay? Then, negative 10 divided by 1, kaya negative 10. Then, 0 divided by 1, kaya 0. Negative 20 divided by negative 1/3 ay 60. Okay? Then, ang pipili natin is yung lowest value. Okay? Lowest positive value na hindi 0. Okay? So, anong mas mababa sa pagitan ng 24 and 60? So, yung 24 yung mas mababa. Ibig sabihin, papasok ngayon to si y sub 2. Okay? Papalitan niya ngayon, ito, yung napili nating row, si y sub 4. Okay? Kaya pansin nyo, si y sub 4 kanina dyan, di ba? Naging si y sub 2 na. Okay? Magkakalimutan yung coefficients dito sa side niya. Okay? And then, ulitin lang natin yung procedure and makikita natin dito na puro zeros na, okay, dito sa c sub j minus w sub j and puro negative na yung values. Okay, ibig sabihin, nandiyan yung optimal value natin. Sabi diyang class, sa minimization method, just multiply lang daw ng negative 1 yung final output.
value kasi mapapansin nyo, negative siya, di ba? So, multiply ng negative 1 lang. So, para maging positive 132. So, yan din yung sagot natin kanina, di ba? Okay, so since the value of the basic variables, y sub 1 tsaka y sub 2 are all equals to 0, tsaka yung mga values ng non-basic variables, yung y sub 3 and y sub 4 and y sub 5, ay puro negative na, yan, wala nang variable na pwedeng mag-enter. Okay? So, mag-determinate na itong ano na to, algorithm na to, giving us the best solution. So, ang best solution ay, ito, yung y sub 1 ay 3/5, then yung y sub 2 ay 4/5. Okay? With the best optimal value of the objective function, which is 132. Okay? So, ngayon, anong kahalagahan nitong dual linear programming? So, ito yung kahalagahan niya. Okay? Yung tinatawag na economic interpretation of the dual simplex algorithm. Okay, ano kaya itong economic interpretation? Sabi, notice that the dual model yields the same optimal value. Diba? Pareho silang 132. Okay? As with the primal model. Okay, 132 tons of finished product. Pareho sila. Yung primal and dual, pareho yung kanilang optimal value. So, this means that the worth of the given resources is 132 tons of finished products. Okay? So, the resulting set of dual solution, so ito yung dual solution niya, di ba? Y sub 1 and 3 is equal to 3/5, tsaka y sub 2 is equal to 4/5. And yung y sub 3, wala naman siya sa solution, di ba? Kaya equals to 0 siya. So, ang tawag sa kanila class ngayon ay tinatawag na shadow prices or marginal values. So, ano kaya ibig sabihin yun? Nung each resources. Ano yung resources na yun? Constraint 1, constraint 2, and constraint 3. Okay, yun yung mga resources, di ba, sa problem at the optimum. So, ano ibig sabihin ng mga values na yan? So, this means that 1 ton of constraint 1, okay, so 1 ton daw ng constraint 1 is equal to 3/5 number of manpower. Bakit naging 3/5? Okay, kasi 3/5 yung nandito sa sa unang solution natin Okay, 3 equals yung 3/5 ng manpower. Okay, dun sa isang ton ng constraint 1. Okay? And machine. Okay? 3/5 ng manpower and machine. So, dalawa yan Okay? And 1 ton naman ng constraint 2, okay? So, constraint 2 is equal to 4/5 naman ng number of manpower and machine. Yun ang kanyang ibig sabihin, class. Kumbaga, nagkaroon na ngayon ng ratio. Pag magdadagdag tayo ng isang ton ng mapoproduce natin, kailangan magdagdag din tayo ng fractional part, okay, ng working hours, okay, or number ng machine or ng manpower. Okay, yun ang ibig sabihin niya. So, also, if constraint 1 is increased by, delta, so Greek letter yan, delta, representing a small amount of ton, okay, pag tinaasan daw natin yung constraint 1 ng small amount of ton, then the optimal value will go up by, 35, okay, 35 delta. Okay, so dito meron tayong correction, ibig sabihin yan, dito, optimal value will go up to 3/5, nawala yung ating, sign na, fraction, 3/5 delta, ibig sabihin yan. Okay? Tapos sa constraint 2 naman ay 4/5 kasi yan yung mga values dito Okay? 4/5 delta. Okay? Yan ang ibig sabihin yan. Okay? So, nawala lang yung kanyang sign value. So, meron yan 3/5 delta and 4/5 delta. Okay? So, dito lang kinuha yan sa y sub 1 and y sub 2. However, one cannot increase a constraint to a big amount as it will result to another model formulation. Ibig sabihin, there is a certain amount lamang ng ton na pwede nating i-increase. Hindi ganun kalakihan. Kasi pag sobrang laki na, yung gusto nating i-increase na sa production, mababago na yung ating model. Ibig sabihin, meron lang siyang range, which is a small amount lang dapat. Okay? Then lastly, yung y sub 3 is equal to 0 means that the slack variable is in the primal solution. Ayan. Ibig sabihin niyang class, yung y sub 3 na yan, merong slack variable tayo na nasa solution. So, tama naman, di ba? Yung, meron tayong slack variable kanina, yung x sub 5, di ba, nasa solution. Yun ang ibig sabihin yan. Yan yung x sub 5 kanina. Which also means that the constraint 3 is not fully utilized. Another implication pag ibig sabihin yung y sub 3 is equal to 0, hindi siya fully utilized. May natira pa. Okay, yun yung nababanggit ko kanina last time. Okay, na value pag may value yung slack variables. Hindi na naubos yung resources, ibig sabihin yun. Thus, its shadow price or marginal value is 0. Okay, 0 yung kanyang, ayan nga, kaya y sub 3 is equal to 0. Yan yung marginal value niya. Okay. Another way daw of finding the dual solution of LP model.
So kahit hindi na pala kayo mag-solve ng dual simplex way, saan titingin? By looking at the values daw ng C sub j minus Z. So dito, okay, in the last iteration. Okay? So consider the last iteration of example 1 of maximization of primal model. So mapapansin natin dito class yung mga values ng non-basic variables. Ano yung values ng non-basic variables? Yung mga wala dito, okay, sa basic variables. So ano yung mga wala dyan? Ito, yung x sub 3 and x sub 4, di ba? So, yung mga values daw ng C sub j minus Zj represent the dual solution of the problem. So, ito pala yun, no? Diba? Yung 3/5 and 4/5. Okay? So, kahit pala hindi nyo na-isolve yung, yung dual model niya, malalaman nyo na agad yung marginal value. Okay? Malalaman nyo na agad yung dual solution ng LP model. Diyan lang kayo titingin sa last iteration ng primal model. Okay? Siyempre, positive. Hindi negative. Okay? Magiging 3/5 yan, tsaka 4/5. Okay, tapos yung pangatlo, 'di ba? Yung y sub 3 doon, siyempre lahat naman 'yan nandito siya, 'di ba? Kaya 0 yung value niyan. Okay. Okay, so diyan lang kayo titingin. The next, using Excel solver naman. Okay? So sa Excel solver, wag na lang din ulit, no? Itong Excel solver, papakita ko sa inyo ng personal para pwede niyo matry, no? Pero ganito yung format na gagawin niyo. Pag ginawa niyo yan sa Excel solver, makikita nyo na pareho lang. Okay? Pareho lang yung magiging solution. So, itong Excel solver, pang double check natin, ha? Okay. So, any question? Kung may mga tanong kayo, huwag kayong mahiyang magtanong sa akin, ha? Lalo na sa next meeting natin. So, thank you and God bless.